Easy po. 1, 2, 3. 1. Sa ating lahat, kamusta po tayo? Okay lang nila ngayon. Mayor, I love you. Sabi po, magandang umaga. Maraming salamat po sa napakainit na pagtanggap sa amin. Nina Congressman Roman, Vice Mayor Dodot, at sa ating mga konsehal. Kasama rin po natin sina Councilor Angelo, Councilor Saibel, at para i-represent si Councilor Cory, si Gawad Boy ay nandito rin po. Father, maraming salamat po sa oras niyo. Hindi po talaga kayo nagsasawa sa amin. Halos araw-araw po kasama namin si Father Felix dahil halos araw-araw din po. Siguro nakikita niyo naman pati sa kundi man dito mismo sa Facebook kung isubaybayan niyo naman po siguro. Halos araw-araw meron tayong mga inauguration. Napaka-exciting po talaga maging pasigyan niyo sa mga panahon po ngayon. At ang maganda po dito, nagagawa po natin ng mga proyekto na maayos. Ito po ay sa pangunguna ng ating engineering department. Sa engineering po natin, Engineer Arta, congratulations po sa inyo. Ibang project in charge natin dito, sina Engineer Eric at Ma'am Teresita. Nasan po sila? Ayan, okay, congratulations po sa atin. At nakikita po natin yung mga project natin ngayon, na mula 2019, nagpakilala tayo ng mga pagbabago na hindi biro. Madali pong sabihin na kasi, pero ang importante, nangyayari ba yan ng tunay? Makabuluhan ba yung magbabagong pinakikilala natin? Totoo bang tinataguyod natin yung mga prinsipyo ng mabuting pamahalaan? Unang-una po sa lahat, ang ginawa po natin ay maging mas transparent ang ating pamahalaan. Ibig sabihin, nakabuklat lahat pwede tingnan, lahat pwedeng punahin, lahat pwedeng makakita kung magkano ba yung budget natin, kano bang ginagastos natin. Halimbawa, dito po sa ginawa po nating concreting ng easement natin ng Sapa o ng creek ay nasa 1.8 million pesos lamang. Nagawa po natin yan, hindi ko alam kung ilan meters yan, mga 100 plus, 150 meters po yata yan. Tama po, 150 meters po yan, na 1.8 million lang po ang project cost. Siguro mahihirapan kayo maghanap ng ibang project sa Pilipinas na ganyan kahaba, pero ganyan lang po ang presyo. Kasama po yan sa mga reformang pinakikilala natin sa ating lungsod. Ginawa natin mas transparent, bumababa ang mga presyo dahil walang kickback, tapat ang inyong pamahalaang lokal. At ibig sabihin, palaki ng palaki yung pondo natin kasi dahil bumababa yung presyo, mula 2019, bumaba yung presyo ng mga pinapagawa natin, lumaki po yung inatawag po nating savings. Ngayon, ayaw naman nating manatiling savings yan. Kailangan gamitin natin para sa kapakanan ng mga Pasigueño. Pero yan naman yung susunod nating pagtutuunan ng pansin. Magandang problema po yan, na palaki yung pondo natin at nagagamit ng tama ang ating pondo na hindi po nabubulsa ang pondo mula sa kaban ng bayan. Kaya alam niyo po ba na dahil sa mga pagbabago at reforma na pinakilala natin, kasama na rin po yung efficiency sa koleksyon, hindi natin kinailangan magtaas ng kahit ano. Baka yung iba po sa inyo nagbabayad ng amilyar, hindi natin tinaasan at hindi natin tataasan ang amilyar. Yung mga nagninegosyo, hindi natin kinailangan taasan yung mga business tax po natin. Sa totoo, nagbaba pa po tayo ng business tax po natin. Yung mga may-ari po ng sari-sari store at maliliit na negosyo, alam po nila ito. Kasi ngayon sa Pasig, ang sari-sari store, may ceiling lang po, kasi baka naman sari-sari store, pero 10 milyon na pala yung kinikita, syempre di sila kasama doon. Pag yung totoong maliliit, hindi na natin sinisingil ng business tax, libre na po ang business tax po nila sa tulong ng sangguniang pandemya natin. Pero magugulat po kayo, dahil kahit nagbaba po tayo ng buwis, kahit nagbaba tayo ng business tax, pati sa palengke, nagbaba po tayo ng sinisingil sa kanila, parang mirakulo, nagbaba tayo ng buwis, pero tumaas pa yung koleksyon natin, tumaas ang income, lumaki yung budget natin. At pag sinama niyo po yung savings natin,
mula sa malinis at open na public bidding, bumababa yung mga kontrata ng gobyerno. Alam niyo po ba kung magkano na ang budget natin sa 2025? Nabalitaan niyo na po ba? Nung nag-umpisa po ako, nasa mga 10 to 11 billion po yan per year. Nag-umpisa po ako bilang mayor 2019. Sa loob ng 5 taon lamang po, ang budget na natin para sa susunod na taon ay 22 billion pesos. Kaya, alam niyo, yung mga makikita po natin, iba, may mga sisimula na po tayo sa mas malalaking proyekto kasi tinitingnan na po natin yung ano yung isa hinaharap. Tinitingnan po natin ang kinabukasan ng ating lungsod. Tinatanaw po natin hindi lang yung para bukas, kundi tinatanaw na natin hanggang next year, 10 years from now. Sa totoo, lalo na pagdating sa Pasig City Hall compound po natin, ang tinatanaw po natin dyan, 100 years from now. Pero nakakatuwa po dahil kahit may mga malalaki po tayong project, wala pong naapektuhan sa mga serbisyo ng pamahalaan. Ibig sabihin, pataas ng pataas. Halimbawa po, scholarship. Nag-umpisa tayo, 11, 12,000 ang scholars natin. Ngayon po, more than 25,000 scholars na tayo sa lungsod ng Pasig. Kasama po yung dinisenyo ni Vice Mayor Dodot na Pag-asa Scholarship Program, more than 1,000. Meron po bang taga rito na nakasama po sa Pag-asa Scholarship Program? Baka wala, meron po ba? Wala pa po. Pero ayan, meron po, nagtaas ng kamay dun sa likod. May isa po, siguro sa Arellano o sa Pasig Catholic College. Full scholarship po yan, more than 1,000 na po ang full scholars natin sa college. Ibig sabihin, hindi pa kasama yung sa regular scholarship natin na more or less nasa 20,000 per year yung natatanggap. Yung Pag-asa Scholarship Program, full po yan. Iilan lang po siguro tayong LGU na may gantong klaseng uri ng scholarship. Na sa totoo, hindi lang po tuition yung binabayaran ng LGU. Pag kunyari, nursing student, pati yung RLE, hindi tawag nilang RLE, na kasing mahal po yun ng tuition, ay sagot din po ng pamahalaan. Dahil nakita natin, kulang tayo ng nurses, gusto natin dumami ng nurses, nakita natin, palaki ng palaki yung pondo natin, gamitin natin ngayon ang pondo para sa mas magandang kinabukasan, para sa mga Pasigenyo, lalong-lalo na para po sa mga kabataan natin. Kaya nakakatuwa po talaga, ito po yung tamang panahon para mangarap ang ating mga kabataan dito sa lungsod ng Pasig. At nagagawa po natin yan. Nagagawa po yan ng mga opisyalis ninyo, nagagawa po yan ng City Hall. Hindi po yan dahil sa amin lang, o hindi po dahil sa tulong at suporta ninyo. So maraming salamat sa pakikiisa sa ating lokal na pamahalaan. Nagagawa ko po lahat ng nagagawa ko dahil po sa inyong suporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. At dito naman po, alam ko, 4 po yung dito naman po, panghuli na lang po ko. Panghuli na lang po. May muntikan kong makalimutan. Ito pong pathway natin, yung pagkonkreto natin ng easement po natin. Ito naman natin, maganda po siya, no? Makakalakad na po tayo na maayos, hindi tayo mapuputikan. Isa po ito sa unang naibulong nyo rin sa akin nung naalala ko pa po, no, nung naglakad po kami dito ni Kong Roman noong 2019, nabulong nyo na po sa amin yan, yung pathway dyan na sana maayos nga po. Pero sa totoo, hindi pa po tayo tapos. May mga susunod pa po tayong improvement. Una po, yung mga wires po natin, napag-usapan na naman po natin yun, willing po ang engineering department kasi yung mga poste, nakaabang na naman po. Isasampa na lang natin yung mga lumang wire pero kailangan din natin tanggalin yung mga dead wire. Kailangan natin makipag-ugnayan sa Meralco. Siguro kulitin na po natin yung Meralco para makapag-schedule na tayo. Hindi naman siguro ganun katagal, no? Ilipat yung schedule lang po na magtugma ang schedule ninyo, namin, at ng Meralco. Yun po ang crucial. Kasi pag Meralco wire po, hindi natin basta pwedeng hugutin. Baka magka-problema po tayo. Kailangan po talaga kasama sila. Pero willing naman tayo. Yung engineering department natin, naka-standby po para ililipat natin. Para mas maganda naman po tingnan. At mas safe din po. Yan naman po, kaligtasan din naman po ang lagi nating iniisip. Pangalawa po, dito naman po sa ating half-court. Sabi ni Engineer Arta sa akin kanina, itatapping po natin ito, yung semento po natin dito para i-patas lang po siya ng konti.
pininturahan na rin po natin para maayos naman po at baka napapatid-patid po kayo dito pagka kami nagzuzumba po dito o kahit basketball o kahit naglalakad lang para mas maayos lang po siya ng konti. Okay lang naman po siguro balikan po ito ng engineering pag-alis po namin. Kailan nyo ba gagawin? Today? Simulan nyo today. Sige, sabi mo engineer, sabi ni engineer Arta today sisingilin ka ni Tito Manny ko. Tito Manny mga kakawan, magandang umaga po. Yun lang po, maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Congratulations po sa atin. God bless you.